Inilabas na ang bagong Honda PCX 160 2025 version sa bansang Indonesia at susunod na yan dito sa Pilipinas ngayong dadating na 2025. At sa video na ito pag-uusapan natin kung ano-ano nga bang binago dito sa bagong Honda PCX 160, kung magkano ang magiging presyo at kung sulit nga ba itong bilhin. Ito ang bagong Honda PCX 160 2025 version. Kung mapapansin natin, mas matapang na ang disenyo ng front face nito. Parang pinagsamang Honda Click 160 at ADB 160 dito sa harapan. Kung yung previous Honda PCX 160 mukhang pang mabait at kagalang-galang, etong bagong Honda PCX 160 mukhang pang maginoo pero medyo bastos na. Kumbaga mas maangas na ito. Then of course naka-LED pa rin ang headlight at mas gumanda ang disenyo ng kanyang DRL o daytime running light at meron itong built-in hazard lights. Kung mapapansin natin, hindi na ito naka-naked handlebar, may fairings na ito o handlebar cover. Mas bagay tingnan, pero para sa akin mas convenient pa rin ang naka-naked handlebar, lalo na kapag meron kang ilalagay ng mga mount ng cellphone holder or camera holder. By the way, ang bagong Honda 60 ay may tatlong variant na inilabas sa bansang Indonesia. Ang CBS, ABS at ang ABS with Honda Road Sync. Ang ABS with Honda Road Sync na tinatawag ay naka 5 inches TFT display ang meter panel. Mas modern at mas magandang tingnan. Pwede mong i-connect ang cellphone mo dito at dito ka na makakapag-navigate. So hindi mo na kailangan tumingin sa cellphone mo kapag magna-navigate ka dahil sa screen meron ng mapa. Samantalang yung ABS at CBS same pa rin ang meter panel. Naka fully digital display at parehong-pareho pa rin sa previous model. So pagdating dito, mas magandang tingnan itong naka TFT display pero mas mahal yan sigurado. Pero mukhang alanganin na dalhin yan itong naka TFT display dito sa Pilipinas. Pero malay natin. Pagdating sa makina nito, ganun pa rin naman. 160cc, 4 bulbs at naka ESP Plus engine, liquid cooled, fuel injected. Pero ayon sa Honda, meron itong minimal friction technology at mas in-increase ang performance. Ang maximum power nito ay 11.8 kilowatts at 8,500 RPM with a maximum torque of 14.7 Nm at 6,500 RPM. Hindi na nila ito nilagyan ng VTEC na tinatawag nila o yung Variable Valve Timing and Lift Electronic Control na pantapat sana sa tinatawag na turbo sa Yamaha NMAX 155 na nauna na ngang inilabas din sa bansang Indonesia. Ayon sa Honda, hindi na daw nila yung kailangan. Malakas naman daw ang arangkada nito kahit walang ganon at mabilis. Ang fuel capacity nito ay mas malaki na din, 8.1 liters na dati 8 liters lang. At pagdating sa fuel consumption, ganoon pa rin naman nasa 40 to 45 km per liter. Kaya matipid pa rin ito sa gasolina. Then of course, nakakilis pa rin ito with answer back system and anti-theft alarm. Then meron pa rin itong bulsa dito sa harapan at meron built-in charging port kaya pwede ka na mag-charge ng cellphone mo. USB type na yan kaya hindi mo na kailangan ng adapter. At maganda yung kanyang stock na upuan kaya kahit hindi mo nito palitan. Ang seat height naman nito ay 764mm kaya suitable sa kahit anong height ng mga Filipino rider dito sa Pilipinas. At sa ilalim ng upuan nito, meron itong 30 liters storage kaya kahit hindi ka na maglagay ng top box, marami na mailalagay dito at kasya na ang isang full face helmet. And of course, naka-extended footrest ito kaya relax na relax ka sa mahabang biyahe. Perfect na perfect pang araw-araw at pang touring itong Honda PCX 160 na ito. Pagdating naman sa timbang nito, 132 kilos at ang kanyang ground clearance naman ay 135mm and mataas ang kanyang ground clearance kaya hindi ito basta-basta sasayad. Pagdating naman sa mga gulong nito, ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 110 by 70 by 14. Sa likod naman ay 130 by 70 by 13. Then of course ito ay naka-tubeless na. Then ang ganda ng kulay ng kanyang mugs, color gold. Yung CBS version color black lang ang kanyang mugs. Samantalang itong ABS version color gold. Sa suspension naman naka-telescopic fork sa harapan. Sa likod naman ay naka-dual shock. Pero itong sub-tank doon lang din ito available sa naka-road sync. Ang ABS version at ang CBS version walang sub-tank. Then pagdating sa braking system, naka-disc brake sa harapan. Sa likod naman ay naka-disc brake din. Then ito ay naka-single channel ABS sa ABS version. Ibig sabihin, sa harapan lang ang naka-ABS, yung sa likod wala pa rin. Then nandun pa rin yung tinatawag na HSTC o Honda Selectable Torque Control. Then pagdating dito sa kanyang taillight, medyo nabago rin ng kaunti, pero napaka-futuristic pa rin naman kahit yung lumang version. Ito yan, diba? Ang ganda ng kanyang taillight, kaya kitang-kita ka sa kalsada dahil malaki ito at naka-LED. Pagdating naman sa presyo, usually naman sa Honda, hindi naman sila nagdadagdag ng pagkalaki-laki kapag meron silang bagong inilalabas. Usually, nasa 2,003 pesos lang ang
idadagdag niyan. Yun nga lang, medyo nararamdaman ko na yung road sync, yung naka TFT display, mukhang malabong dalhin yan dito sa Pilipinas. Kung dalhin man, edi mas maganda. At kakalabas lang yan sa bansang Indonesia nitong mga nakaraang araw lang, at possible yan mga nasa March or April ng 2025 ilabas na yan dito sa Pilipinas. Posibleng ilabas yan sa event ng Inside Racing sa March o kaya sa April sa Makina Moto Show. Ikaw, anong masasabi mo dito sa bagong Honda PCX 160? Excited ka na din ba na dumating ito dito sa Pilipinas? Isa ka rin ba sa nagbabalak bumili nitong bagong Honda PCX 160? I-comment mo na lang sa baba ang iyong opinion, at kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun na guys, hanggang sa muli, ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless. Ito ang pinakabagong scooter ng Kymco ngayon, ang Skytown 150. Madami itong modern features sa siguradong magugustuhan mo. Sa presyong 118,500 pesos, meron ka ng malamaxi scooter na motor na naka-dual channel ABS na at meron pang traction control system. Pagdating sa forma nito, very modern and futuristic. Kung mapapansin natin, wala itong kamuka sa kahit anong scooter na meron dito sa Pilipinas. Ang headlight nito ay naka-LED at ang kanyang daytime running light ay nasa gilid. Then yung kanyang mga turn signal lights naman ay nasa baba. Plus meron pa itong windshield na bukod sa dagdag forma ay dagdag comfort na din sa isang rider. Then very modern din ang design ng kanyang taillight. Mahaba ang disenyo nito, naka-LED na rin, kaya very visible tayo sa kalsada. Pagdating naman sa meter panel ito, naka fully digital display at madaling maintindihan ng kanyang mga indicator, kaya very user friendly. Tapos meron pa itong mga convenient features kagaya na merong built-in charging port, kaya pwede ka na mag-charge ng cellphone mo. Tapos meron pa itong bulsa, kaya meron kang paglalagyan. By the way, hindi ito nakakiles, traditional key pa rin ang gamit dito sa motor na ito. Then kung magpapagas ka naman, very convenient dahil nandito lang ito sa harapan, kaya hindi mo na kailangan buksan ng upuan. Ang fuel capacity nito ay malaki din, 7 liters, kaya matagal bago ka maubusan ng gasolina. Matipid din ito sa gasolina dahil ito ay fuel injected na kumukonsumo lang din ng 40 to 45 km per liter. Malapad din ang upuan nito, kaya relax na relax ka sa mahabang biyahe. Plus pwede mo pang matuwid ang paa mo, kaya komportable ka talaga. Ang seat height naman nito ay 770mm, ay very suitable sa kahit anong height ng rider. Then meron itong malaking underseat storage sa ilalim ng kanyang upuan, kaya meron ka ng paglalagyan dito sa ilalim kahit hindi ka na maglagay ng top box. Plus kasya pa dito ang isang full face helmet. At ang maganda sa motor na to, malalapad ang kanyang mga gulong, naka-tubeless na din. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 110/70/14, sa likod naman ay 130/70/13. At ang kanyang suspension ay naka-telescopic fork sa harapan, sa likod naman ay naka-dual shock na. At modernong technology na ang ginamit na frame dito dahil ito ay naka-perimeter frame na mas pinatibay pa ng 20%. At dahil dito mas improve ang stability at ang controllability at hindi na gaanong mabibrate. Very lightweight lang din ang motor na ito, 126 kilos lang, kaya hindi ka mahihirapang imaniobra at hindi ka mahihirapang itukod-tukod ang motor na ito. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 150cc, single overhead cam, 4-stroke, 2-valve, single cylinder, air-cooled, fuel injected. Ang maximum power ay 8.4 kilowatts at 7,500 RPM with a maximum torque of 11.9 Nm at 6,500 RPM. At yan ang bagong Kymco Skytown 150cc. Isang affordable na motor na merong mga advanced features at mga safety features. Perfect pang daily commute at pwede rin gamitin pang long ride. At kagaya na sabi ko kanina, ang kanyang SRP ay 118,500 pesos lang. Mas affordable kumpara sa ibang motor, at ang brand na Kymco ay magandang brand din, matibay at subok na sa ibang bansa. At nakakatuwa dahil paunti-unti dinadala na nila dito sa Pilipinas ang mga bago at magaganda nilang motor. Available na itong bagong Kymco Skytown 150 nationwide.